At dahil nakalimutan ko nang i-upload ang video na 'to at naalala ko kaya ito i-upload ko na ngayon. Ito nga pala yung pupunta kami doon sa Al Wathba Resort na binook ng brother-in-law ko after nung kasal namin, kasi ito kasi yung gift niya sa amin na yung parang honeymoon gano'n. Ngayon ko lang talaga siya naalala kaya sabi ko i-upload ko na, kasi sayang din naman para ma-delete ko na din dito sa sa photos ko. At yan nga palang pangalan ng hotel na to or villa ba gano'n, Al Wathba Desert Resort and Spa. Dito nga pala na area is yung security nila, tapos magtatanong sila kung may bookings kayo gano'n. At galing doon, medyo malayo pa din talaga papunta doon sa sa hotel ba. At desierto nga pala talaga dito. Feeling ko nga na bored talaga ako dito eh. At ito nga pala, iniwan na lang namin sasakyan namin dito kasi may staff naman sila na magdadala ng sasakyan doon sa parking area. Tapos pumasok na rin kami doon sa reception para sabihin na nag-book kami ng hotel na to for 2 nights. 3 PM nga pala yung check-in namin dito, kaya lang hindi pa daw naka-ready yung room namin. Siguro dahil late check-out na din siguro yung yung naka-check-in dun sa room na pag-iistihan din namin. At ang ganda nga din pala, ito nga pala yung lobby nila, tapos nandito din nga pala yung reception nila. Ayan, ang cute lang din ng reception nila, oh ayan. At may free drinks pa nga ako dito eh, kasi nagbigay yung staff nila. At ito na nga, sinabi sa amin na mag-lunch daw muna kami for free kasi inaayos pa nila yung room. Tapos after namin mag-lunch ay hinatid na din kami ng isang staff papunta doon sa room na pag-iistehan namin. Napaka-unique nga pala nito, tapos first time ko lang din makapunta dito kasi ang mahal niya. Buti nga niregalo to sa amin ng brother-in-law ko, kasi feeling ko hindi namin to afford. Kung afford man, napakasayang niya. Na promo pa nga lang nung nag-book kami, naka-promo pa yun eh. Parang 1K plus ata ito, nakalimutan ko na kasi medyo matagal na din to. 1K plus per night to. O diba, mga 2K plus for 2 nights ang binayaran ng brother-in-law ko dito. Kasi feeling ko nga hindi na talaga namin to ma-afford pag kung kami-kami lang talaga, kasi isipin mo napakamahal niya Parang doon na lang siguro ako sa sa mga 300 per night, okay pa yun ganon. After nga pala namin maayos yung mga gamit namin doon sa loob ng room, ay sabi ng asawa ko maglakad-lakad daw muna kami sa labas. Ganito kasi talaga kami pagpupunta kami ng mga hotel. Gusto talaga namin puntahan kung ano man ang mga amenities na meron sa hotel, talaga ganon. Ang area nga pala na to ay swimming pool, tapos pwede ka nga palang kumuha ng towel dyan for free, at saka may free sunscreen din sila. At ito nga pala yung mga pool rules, ganon. Mababaw nga lang pala ang tubig dito kaya hindi tayo malulunod. Puwera na lang sa mga bata. Kaya dapat under supervision sila ng mga magulang nila. At parang infinity pool na to. At dahil paggabi na din ito, kaya sabi namin babalik na kami sa room. Tapos alam niyo ba, pagbalik namin sa room, naayos na naman yung kama namin. Tapos binigyan din nila kami ng free fruits at saka sweets. Ang galing no? Ang sarap pa naman ng sweets nila. At dahil medyo na-bored kami dito, sabi ko sa asawa ko na pupunta kami sa mall. Kaya pumunta kami ng Al Bawabat Shark Mall. Nakalimutan ko nga pala kung anong okasyon nung time na yun nung pumunta kami doon sa Al Bawabat Shark Mall, kasi sumasayaw yung mga Emirati ng cultural dance nila. Tapos dahil nagutom ako dito ay umorder din kami ng sushi at saka kanin ko kasi gusto ko talaga ng kanin. At ito nga, after namin kumain is bumalik na naman kami sa hotel namin. Siguro ang distance ng mall tsaka dito sa hotel ay mga 20 minutes ata. Kaya sabi ko sa asawa ko, feeling ko malapit naman na yan, kaya pumunta na lang kami ng mall. Kasi yung mga amenities kasi dito, napakamahal niya. Tapos isa pa, yung ibang mga activities din, mainit. Katulad na lang nung mag camel ride, ayoko na ng mga ganyan. Horse ride, ayoko na ng mga ganyan. Kaya sabi ko, wag na lang. Tapos yung spa din nila dito, napakamahal. Kahit gusto ko sanang itry, kaya lang nasasayangan ako sa pera. At dahil hindi nga pala marunong mag-drive yung isang staff nila dito, sabi niya kami na lang daw mag-park ng sasakyan doon sa parking area at susunduin niya kami ng golf car niya. At ito nga, sinundo niya na kami. Tapos ang ganda ng pagkagawa talaga nila dito, kasi nag-design din sila ng daan para sa golf car. Kahit feeling mo masikip-sikip yung daan na pinapasukan niya is sakto lang talaga yung daan na yun para sa golf car nila. At eto nga, hinatid na kami ng staff dito sa room namin. Kinaumagahan nga pala, nakalimutan ko talaga mag-video habang kumakain kami ng breakfast. Nawala sa isip ko. After ko nga pala mag-breakfast, sabi ko sa asawa ko magsiswimming kami. Kaya lang ayaw niya. Ayaw niya kasi talaga mag-swimming. Iwan ko ba sa kanya? Kaya ito, bored na bored ako lang mag-isa mag-swimming. Pero okay lang. Tapos ang ganda niyan, pwede ka mag-order ng mga drinks dyan, tapos uupo ka doon. Ang cute lang. Tingnan nyo, napakalinaw ng tubig nila. At kunti lang yung nag-swimming. Kaya sabi ko, gusto ko talaga mag-swimming dito. Tingnan nyo nga, dito sa part na to, ako lang talaga mag-isa dyan. Ang galing nga eh. Tapos maya-maya siguro may nag-swimming na rin na iba. Nung time
nga pala nito is hindi pa ako naghihijab. Kaya sabi ko sa asawa ko, siguro next time na ako maghijab pag ready na talaga ako. Kaya nung nag-swimming ako dito, hindi pa muna ako nakabalon. Pero sabi ko sa asawa ko, i-upload ko tong video na to, pero ika-cover ko na lang ganon. At dahil may nag-avail ng water slide na to, medyo mahal din kasi to eh. Ayan on, inopen na nila yan. Pero kung walang mag-avail yan is naka-off po yung tubig na yan. Tapos may activities din sila dito na archery, ganon. May iba pa din po ang mga activities dito. Yon lang, bye kamayo.